Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni Konsolasyon at Pamilya, Couples for Christ at Juanito Enriquez, para sa nagdiriw ng kanilang kaarawan na sina Jacqueline Menjola, Efren Angelo, Nunita Angelo, at Bong Bernardo na nagdiriw na ika-60 taon. Para sa maagang pagaling ni Noel Cabral, para sa pagdiriwang ng kanilang ika-45 taon ng pagunita ng pag-iisang dibdib na Terry at Aring Pengson. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Mary Rose Angeline, Lydia, Romualdo Sr., Jesusa, Norberto Sr., Lolita, Susana, Reynaldo, Nora, Oscar, Rustica at Antonieta. Ngayon po ay ika-10 ng Enero, kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang pagninilaya ni Kristo ay ang makilala siya lalo na sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid kong minamahal, hiningin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon.
Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin ay magkamit ng kadalisayan ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling naming marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon ay nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami binyagan, at ipagsanggalang nawa ito sa lahat ng kasamaan na ang aming buong katauhan, upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ikapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Habang ginaganap po ang pagwiwisik ng banal na tubig, ay aawitin natin ang isang pananampalataya. Nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung binyagahan ng Mesiyas sa Ilag Jordan, lumabas sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, mahayag ang kaninga ng Panginoon at nakikita ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aluwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagin ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaninga ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ang iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglayang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain, sa sariling bisig, yaong mga tupa ay kanyang titipunin. Sa kanyang kundungan ay pagyayaman, at papat na bayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Tayo pong lahat, poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotan ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalagitay parang tolda na kamay mo ang nagladlad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy. At kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa diigbig ikaw poon, kirami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo ay nakalatan nitong lupa. Nariyan ng mga lawa at lalaw na kagaratan. Malalaki at maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila ay umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ikaw ay lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitilin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay babalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa ikalawang pagbasa,
Sinasabi ni San Pablo na naligtas tayo at pinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo. Ang Salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at takapagligtas na si Hesukristo. Sa gitna ng kanyang kaningningan, ibinibigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, tayo ay iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa pagbibinyag ni Juan kay Jesus ay bumaba ang Espiritu at ipinahayag ng Ama sa lahat na si Jesus ay anak na kanyang kinalulugdan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon pong linggong ito, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, ay opisyal na po nating sinasara ang panahon ng Pasko ng Pagsilang sa ating simbahan. Sa pag-alaala po natin sa pagbibinyag sa Panginoon ni San Juan Bautista sa Ilog Jordan, nagsimula ang kanyang misyon, nagsimula ang ministeryo ni Kristo na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga po, isa ito sa mahalagang pagdiriwang sa ating simbahan. At kanina po, sa pasimula ng misa natin, inalala natin ang binyag rin na ating tinanggap. Na kung paanong si Kristo'y bininyagan ni San Juan Bautista, tayo rin ang lahat na nagsisimba ngayon. Kaya tayo Kristiyano, kaya tayo alagad ni Jesus, tayo rin po ay nabinyagan. At itinuturing natin ang ating mga sarili bilang mga anak ng Diyos sapagkat tayo ay binyagan. Ganyan po kahalaga ang sakramento ng binyag na ating tinanggap. At kung mahalaga ito, ibig sabihin dapat pinapahalagahan natin ito at inaalala. Kaya nga po, lagi kong tinatanong sa mga taong nagsisimba, kapag kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, alam niyo po ba kung kailan kayo bininyagan? Sige nga po, magsasurvey ako sa mga nagsimba ngayon. Tataas lang po ang kamay. Taas ang kamay, alam kung kailan ang date ng kanilang binyag. Sige po. Ayan, mga 10 yata sila. Pati yung bata nagtaas. Hindi ko alam kung kailan talaga sila bininyagan. Kung talagang mahalaga sa atin ang binyag, aba dapat alam natin kung kailan. Parang anniversary nyo yung mag-asawa, pag nakalimutan mo, mababatukan ka. Dahil sabi mo mahalaga, pero di mo maalala. Kung mahalaga ang binyag, dapat alam po natin. Kaya sa mga hindi nagtaas ang kamay, may assignment po kayo kay Father Gary. Bago man lang kayo matulog ngayong araw na to, halongkatin ninyo ang inyong baptismal certificate, alamin kung kailan kayo bininyagan. Baka tatanungin ng iba, ikaw ba, Father? Alam mo, aba, syempre, nag-research muna ako. Baka mapahiya ako. Hindi ko alam kung kailan ako bininyagan. Ako po'y bininyagan noong October 4, 1981. Kaya nga po, kapag kapistahan ni San Francisco de Assis, nagugulat yung ibang mga tao, minsan nayayaya ko pang kumain sa labas. Sabi ko, tara, kain tayo, mag-celebrate tayo. Sasabihin nila, Father, ano meron? Minsan po sinasabi ko, birthday ko ngayon. Sapagkat ang binyag ay ang ating pangalawang pagsilang. Nung tayo po'y bininyagan, muli tayong sinilang sa tubig at Espiritu Santo. Lahat po tayo born again. Pag bininyagan ka uli, isinisilang ka uli bilang isang tao at hindi lang basta karaniwang tao, kundi bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po, assignment nyo po yan, ha? Siguraduhin, bagong matapos ang araw na ito, alamin po natin kung kailan tayo bininyagan. Sapagkat yan ay special na araw sa isang Kristiyano, ang araw kung kailan siya naging anak ng Diyos, ang araw kung kailan siya naging kasapi ng ating simbahan. At sabi po sa Ebanghelyo, nang binyagan ng Panginoon, isang tinig mula sa langit ang nagsabi kay Jesus, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Nung tayo po'y bininyagan, bagamat wala naman tayo sigurong narinig na boses, sinasabi rin po sa atin ng Ama yan, na tayo po ay minamahal niyang anak. Pero yung pangalawang bahagi, yan po ngayon ang hamon sa atin. Magandang tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. Tayo po ba, na minamahal ng Diyos bilang kanyang anak, kinalulugdan ba tayo ng Diyos? Nalulugod ba ang Diyos kapag tinitingnan tayo ngayon? At alam natin kung paano malulugod ang Diyos sa atin. Si Jesucristo po ba, bakit kinalulugdan ng Diyos? Sapagkat maliwanag, siya'y laging nakikinig sa kanyang Ama at sumusunod dito. Di ba ganyan naman po ang mabuting anak? Kung ikaw ay kalugod-lugod na anak,
marunong kang makinig at sumunod sa iyong magulang, sapagkat alam mong ang kanilang payo ay para sa iyo. Na bagamat minsan masama sa loob mo dahil pakiramdam mo lagi ka na lamang kinokontra, kung ikaw ay masunuring anak, mabuting anak, ikaw ay makikinig lagi sa iyong mga magulang at susunod dito. At ganyan rin po tayo bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo'y mga anak talaga ng Diyos, makikinig tayo sa ating Ama sa Langit at lagi natin siyang susundan. Kaya nga po, pagiging masunuri natin ay tanda ng pagiging kalugod-lugod sa Diyos. Minsan po sinasabi ng mga tao, Father, tao lang naman po ako, kaya po ako'y mahina. Tao lang po ako, kaya po ako makasalanan. Tama naman po yun. Lahat naman tayong nagsisimba ngayon, di ba tao naman? Sige nga, magtaas nga ang kamay ang hindi tao dito. Lahat naman po tayong nagsisimba. Tao tayo. Pero hindi lang tayo basta tao. Nung tayo'y bininyagan, bagamat tayo'y tao, naging anak tayo ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng karaniwang tao, hinihigitan natin. Halimbawa, ang karaniwang tao, ano ba gagawin nila pag sila'y nasa kagipitan? Sasabihin nila, Father, kapit na po sa patalim. O kaya, uunahin ko na po yung sarili ko kaysa sa iba. Ganyan ang kaisipan ng karaniwang tao. O kaya, yung mga ibang mga tao, kapag inaway sila, ano gagawin? Abay, siyempre, awayin ko rin. Kapag minura ka, siyempre, Father, mumurahin ko rin. Mas marami pa, marunong din kaya ako nun. Kapag ginawang ka ng masama, ang karaniwang tao, gagantihan mo din. O kaya sabihin ng iba, Father, kapag may ginawang masamay kaaway ko, magkamatayan na hindi ko siya papatawarin. Ganyan ang karaniwang tao. Pero tayong mga binyagan, higit tayo sa karaniwang tao. Hindi tayo kumakapit sa patalim. Kay Kristo tayo kumakapit sa panahon ng kagipitan. Halip na maghiganti sa ating kapwa-tao, bilang anak ng Diyos, sinisikap natin bagamat mahirap, na tayo ay magpatawad. Na kahit minsan ginagawan pa tayo ng masama ng ibang mga tao, sinisikap nating maging mabuti sapagkat ganyan ang Diyos sa atin. Na kahit tayo ay may pagkukulang, sinisika pa rin niyang maging mabuti sa atin. Iyan po ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Kaya nga, tanungin natin muli ang sarili natin. Tayo po ba'y ganap ng anak ng Diyos? Kinalulugdan ba tayo ng ating Amang nasa langit? Lalo na po ngayong yubileo ng awa, ang panawagan sa atin ng simbahan sa pamumuno ni Papa Francisco, wag lang kapag Pasko, kapag panahon ng Pasko, kaya tayo mabait. Di ba ganyan naman po kapag Christmas season? Ang bait natin, di ba? Mapagbigay ka, bukas ang puso mo sa lahat, talagang gusto mong magpatawad, ang sarap-sarap magmahal. Bukas po, tapos na ang panahon ng Pasko, ano na po nangyari? Father, sarado na po yung wallet ko. Next time na po ako magbibigay. Father, yung mga nangaaway sa akin, abangan muna nila mahal na araw, saka ko uli sila papatawarin. Ganun po ba? Kung talaga tayo mga anak ng Diyos, kahit hindi na panahon ng Pasko, katulad ng ating Amang nasa langit, magsusumikap tayong maging mapagmahal, maawain, mahabagin sa ating kapwa-tao. At gayon din naman, sa atin din pong ebanghelyo, narinig natin, nang mabinyagan si Jesus, bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Tanda ng simula ng ministeryo ng misyon ni Kristo bilang tagapagpahayag ng mabuting balita. Nung tayo rin po'y bininyagan, bagamat wala naman pong kalapating bumaba sa ulo natin, pinahiran din po tayo ng banal na langis. Tanda nung tayo'y bininyagan, sa unang pagkakataon, tinanggap natin ang Espiritu Santo. At sino mang tumatanggap sa Espiritu Santo, nasa kanya ang panawagan sa isang mahalagang misyon. Lahat po tayo nung tayo'y bininyagan, binibigyan tayo ng misyon ng Diyos. Meron tayo kanya-kanyang bukasyon sa buhay, na dapat habang tayo'y nagkakaedad, sinisikap nating matuklasan ito at maisagawa ito.
Halimbawa po, ako po, bilang isang tao, ang misyon at bukasyon na ibinigay sa akin ng Diyos ay pagiging isang pari. Hindi ko naman po ito biglang nagising na lang ako, pari ako. Kundi sinikap kong subukang pakinggan ang tinig ng Diyos, alamin ang kanyang tawag sa akin kung saan niya ako gustong dalhin. Dahil sabi nga, kahit gusto ng Diyos na maging pari ako, kung ayaw ko naman, hindi naman niya ako pipilitin. Ginusto kong sundin ang bukasyon ng galing sa Panginoon at sundin ang kanyang misyon. Kaya nga po kung gusto kong maging kalugod-lugod sa Diyos, dapat ay sikapin ko na maging isang mabuting pari. Nung ako po ay pumasok sa seminaryo, nung ako po ay 12 taong gulang pa lang, natuklasan ko po na nung matanda na po ako ng konti, magpapari na talaga ako, nalaman ko na kontra pala yung tatay ko sa pagpapari ko. Kaya po pala sa mga unang taon ko sa seminaryo, halos buong high school, ayaw akong dalawin ng tatay ko. Nanay ko lang po naghahatid sa akin, siya lang nagsisimba, dahil masama pala loob ng tatay ko, dahil yung kanyang panganay at kanyang junior, gustong magpari. Kaya nga, masama ang loob ng aking ama. Pero paglipas ng ilang panahon, natuwa na siya. At ngayon po, siya ang number 1 kong parokyano. Saan man ako mapuntang magmimisa kapag linggo, nagkakaroon sila ng debosyon ng nanay ko. Yan may sa San Miguel, dito sa Baraswain, dyan sa Santissima. Nandyan yung tatay ko na ngayon, handang sumuporta sa bukasyon na ibinigay sa akin ng Diyos. Lahat po tayo mayroong bukasyon at misyon sa Diyos. Ang mahalaga, matuklasan natin ito. Maaring kayo bilang mag-asawa, yan ang inyong bukasyon. Maaring ang inyong bukasyon ay maging mabuting magulang, maging mabuting lingkod ng ating simbahan, maging mabuting lingkod ng inyong pamilya, kaya hindi ka na nga nakapag-asawa. Ang mahalaga, alamin mo ang iyong bukasyon at misyon na galing sa Diyos. Sapagkat iyan ang magiging dahilan na magiging kalugod-lugod ka sa Diyos. Hindi yung may edad ka na, parang pampasikip ka lang sa mundong ito. Parang sinasabi mong, wala naman po akong ginagawa, Father. Hindi po pwedeng ganon. Wala kang ginagawang masama, wala ka namang ginagawang mabuti. Bago man lamang tayo humarap sa Diyos, alamin natin ang ating misyon at bukasyon sa buhay, na kung saan, katulad ni Jesus na tumanggap sa Espiritu Santo, maipapahayag natin ang mabuting balita at maibabahagi sa ibang mga tao ang pagmamahal at awa ng Diyos. Kaya nga po, ngayong pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, ito po ang mahalaga nating hinging biyaya sa Kanya. Sana nga, tayong mga binyaga na nagsisimba ngayon, maging kalugod-lugod sa ating Amang nasa langit. Sikapin na maging mabuting anak ng Diyos at alamin at sundin ang misyon at bukasyon na ibinigay sa atin ng Panginoon, na tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya at makatulong rin sa ating kapwa-tao. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halinang dumalangin sa Amang maawain sa pangalan ni Jesus ng Nazaret, ang banal ng Diyos, para sa pangailangan natin at ng buong sambayanan. Ang ating itutugon
Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Tayo pong lahat, Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating simbahan, upang ang pandaigdig na Kongreso Eukaristiko na kanyang pamamahalaan ay maisakatuparan ng maayos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga propeta na makabagong panahon, upang sila ay isugo at patatagin ng Panginoon sa paghamon sa lahat na isabuhay ang katarungan at kapayapaan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa masamang espiritu ng pagkakanya-kanya ng mga namumuno at naghahangad na mahalal na siyang sumisira sa ating bansa upang ito ay kanilang maiwaksi. Dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ang ating pagiging binyagan ay maisabuhay at maging bukal ng paghahatid ng awa sa lahat, dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Konsolasyon at Pamilya, Couples for Christ at Juanito Enriquez, para sa nagdiriw ng mga kanilang kaarawan na sina Jacqueline Menjola, Efren Angelo, Nenita Angelo at sa 60 taon ni Bong Bernardo, para sa maagang kagalingan ni Noel Cabral, para sa nagdiriwang ng kanilang 45 taong paggunita ng pag-iisang dibdib na sina Terry at Aring Pengson, dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Mary Rose Angeline, Lydia, Romualdo Sr., Jesusa, Norberto Sr., Lolita, Susana, Reynaldo, Nora, Oscar, Rustica at Antonieta, dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Magalay tayo ng sandaling katahimikan at iluhog sa Diyos ang ating mga kahilingan. Amang maawain, dinggin ang panalangin at hinaing ng iyong bayan sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong lubos na kinalulugdan at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuniran at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin ang aming mga alay, upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, nawari kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga aba ay tatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng kadakilaan mo, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nang namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay rito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyong kaharian
ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan na makasalo sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng mga asherets bago pumila sa pangungunyon. Salamat po.
Paanyaya po sa lahat, sa susunod na linggo, 17 ng Enero, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Inaanyayahan po ang lahat ng gustong sumama sa prosesyon sa ganap na 4 ng hapon, kasama ang inyong mga imahen. Salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matabat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo, sumandali po ang lahat. Muli magandang umaga po sa inyo. Ako po si Father Oscar Duran, Spiritual Director po sa Immaculate Conception Minor Seminary sa Giginto, Bulacan. At nandito po ako upang mag-anyaya po sa mga kabataan na nagnanais pong subukan ng buhay sa loob ng seminaryo. At tulad po ng nabanggit kanina ni Father Gary sa kanyang homily, tumugon sa bokasyon ng pagpapari, no? Na walang hahayaang maging hadlang upang tugunin lamang ang panawagang ito ng Panginoon na sa murang edad po, sa pagpasok po sa minor seminary, ang mga bata po ay nabibigyan po ng holistic formation. Kaalinsabay po sa paglinang ng kanilang kaisipan ay napapalalim po yung magandang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan po ng araw-araw na pagdarasal at pagsimba, at naisasalin din naman po nila ang magandang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa magandang pakikitungo sa kanilang kapwa. Sa murang edad po, yung mga bata po sa seminaryo ay namumulat po sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang kapwa kung saan nabibigyan sila ng pagkakataon upang magmalasakit at tumulong sa iba. Kaya nga po sana, kung meron pamangkin kakilala na nakakakitaan po natin ng potensyal na pumasok sa seminaryo in the near future, maging pare o maging kristyanong leader ng ating simbahan, wag po natin silang hadlangan. Wag po natin isipin na, nako, kay pogi-pogi ng anak ko, sayang naman kung magpapari lang. Pangit lang po ba nagpapari? Sobra naman po iyon. Ano po? Bakit natin ibibigay ang latak para sa Diyos? Anak, pangit ka naman, magpari ka na lang. Mahina naman ulo mo, magpari ka na lang. Wag naman po. Ibigay po natin yung best para sa Diyos. So sa mga incoming grade 7 and grade 8 po, ang entrance exams po ay magaganap tuwing araw ng Sabado ng buwan ng Enero hanggang Abril, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa minor seminary po. Upon registration po, magdala lamang po ng 3 2x2 pictures, photocopy ng birth certificate, baptismal certificate at ng report card. Para sa karagdagang impormasyon po, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 794-0040 o sa mga paring lingkod po ng parokya na bawang produkto po ng minor seminary, Father Dars Cabral at si Father Gary Toribio po. At gayon din naman po, ipinababatid po na magbubukas din po ang minor seminary ng senior high school. Open po for grade 11, ang i-offer po namin ay GAS o General Academic Strand. Ganon din po ang requirements. At para po mabigyan po kayo ng date ng exam, tumawag po 794-0121 o kaya po sa amin po sa minor seminary at ituturo po sa inyo kung ano po ang marapat gawin. Sana po, dinggin po natin ang panawagang ito, hindi lamang po naming mga paring tagahubog sa seminaryo, kundi panawagan ng buong simbahan. Nahayaan po natin na umusbong ang bukasyon mula po sa parokyang ito at dumami po ang manggagawa sa ubasahan ng Panginoon. Muli, magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon.
Magandang umaga po sa lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan nina Konsolasyon at Pamilya, Ricky and Michelle Dauba, J3 and Raquel Mongkal, Kalalang Family, Benji, Edith, Sarah Jane and Shane Victoria, Melissa Garcia, Pepito and Maria Pelomina Silvestre at Pamilya, Romel and Maricel Alday, Reynaldo Fernandez at Pamilya, Rolando Leandicho at Pamilya, Alejandro Bautista at Pamilya, Silver, Margie, Ayet and Ann Galang. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Rene Encinas, para sa maagang pagaling ni Noel Cabral, para sa ligtas na paglalakbay ng Temblique family, para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Platon, Tatiana, Jesusa, Norberto Sr., Elpidio, Gloria, Anita, Ricardo, Father Pedro, Father Benito, Ana, Wenceslao, Maria, Casto, Mercedes at Aurora. Ika-10 ng Enero, kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang pagnilayan si Kristo ay ang makilala siya, lalo na sa banal na Eucharistia. Tumayo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong lahat ang Panginoon. At sumayo rin. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibiniyag sa Panginoon. This is not about our baptism. It is about the baptism of the Lord. Kaya nga ito ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Pasko. Mga kapatid, pagsisiyahan natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, isinugo ka ng Ama upang ipahayag ang mabuting balita ng paghahari niya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, tinatawag mo ang iyong mga alagad upang isugo at ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, itinatalaga mo ang iyong sambayanan ngayon upang ipagpatuloy ang pamamansag ng mabuting balita ng paghahari ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal
Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niya na naging aming kawangis. Kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem, na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglayang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupa ay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Tayo pong lahat. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuutan ay dakila rin at marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalangitan ay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy, at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo ay nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawa at malawak na karagatan, malalaki at maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila ay umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasihan pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ikaw ay lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ay ikaw ng aking buhay na taglay.
Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit, nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo ay iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinuho sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo ay pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa pagbibinyag ni Juan kay Jesus, ay bumaba ang Espiritu at ipinahayag ng Ama sa lahat na si Jesus ay anak na kanyang kinalulugdan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami siya ay si Juan Bautista, ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ng lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Masyado pong delayed ang ating misa ng 30 minutes, kaya hahabulin natin ang oras ng kaunti. Mayroong last Sunday, ang ibinagdiwang natin ay Epiphany Sunday. Mayroong 3 Epiphany. Ang Epiphany ay ang pagpapakita ng Panginoon, o di kaya ay ang pagbubunyag na si Jesus ay Diyos. Ang una ay nung isinilang si Jesus. Lahat ng mga palatandaan, gaya ng anghel, gaya ng tala, gaya ng maraming bagay, mga awitin ay papahayag na ang isinilang ay Diyos. Ang ikalawa ay yung Epiphany last Sunday, na sa pamagitan ng mga pantas ay ipinakilala sa pamagitan ng talang maliwanag sa buong mundo ang pagsilang ng anak ng Diyos. At natagpuan ng mga pantas ang ating Panginoong Jesus. Ang ikatlong Epiphany ay yung ating ipinagdiriwang ngayon. Si Jesus, siya ay bininyagan. At matagal pa yon bago bumaba sa kanyang Espiritu Santo. Hindi naman nung siya bininyagan, karaka-raka bumaba ang Espiritu Santo. Sabi dito sa Ebanghelyo, habang siya nananalangin. So it was not probably right after his baptism, during his prayer time, that the Holy Spirit descended on him. Pero yun ay pinag-isa sa celebration ngayon. Kaya, ang linggong ito is not about our baptism. It is not even about Christian baptism. It is baptism of Jesus Christ that has something to do with Christmas. Yung po ang ibig sabihin nun. Kaya, pinagdiriwang natin ay ang binihag ng ating Panginoon. Not our own baptism. Ang pagdiriwang ng ating binihag, sa Holy Week pa yon, sa Easter Vigil. Doon po natin ipinagdiriwang ang biniyag natin. Ngayon, ang binyag na sinuong ng ating Panginoon ay hindi naman kailangan niyang suungin. He needed not to receive this baptism. Bakit? This is the baptism of John the Baptist. At ano ang biniyag ni Juan Bautista? It is about forgiveness. It is about repentance. At alam natin na ang ating Panginoon ay Diyos, at ang Diyos ay walang kasalanan, at wala siyang dapat na ihingi ng kapatawaran. Pero, sinuong ng ating Panginoon ang baptism ni Juan Bautista. Bakit? Una, upang bigyan ng palatandaan or to reveal God is one with His creation. God's solidarity with the sinfulness of humanity. Bagamat hindi siya nagkasala, pero nakisangkot siya doon sa kalagayan ng mga makasalanan. At ano yung pagkikisangkot na iyon? Ang tanda nito ay He went through the baptism of John the Baptist. Not to ask for forgiveness. He had no sin in the first place. Kundi tanggapin ito para bigyan ng palatandaan, kasama ninyo ako dyan. Pag kami namamatay, at sasabihin natin, nakikiramay. Ang ibig sabihin, kasama tayo sa kanyang kalungkutan. Hindi naman tayo namatayan, pero kasama tayo sa kanyang kalungkutan. That was the picture of Jesus entering into the baptism of John the Baptist. Maganda yung pagkakapaliwanag ni San Pablo dito. Sabi ni San Pablo, siya na walang kinalaman sa kasalanan
ay naging kasalanan para sa atin upang ang lahat ng nasa Kanya ay magkaroon ng katwiran ng Diyos. Kaya yung pakakisangkot ng ating Panginoon sa binyag na ito ay upang makita natin ang katwiran ng Diyos. Yung binyag ni Juan Bautista has a demand. Meron itong hinihingi. Hindi lamang upang alisin ang kasalanan, kung hindi, ang ginamit na salita sa Griego ay metanoia, the change of heart. But this is not simply saying, I'm sorry, Lord, nagkasala po ako. Sa halip, ang ibig sabihin nito ay, I want to reorganize myself. Na yung binyag na isinuong ng ating Panginoon ay nagsasabi sa atin that there is a need to change into a new life. At iyon ang nais ituro ng ang Panginoon why He took the baptism of John the Baptist. Yung mga pumila na mga tao para pabinyag. Para lang ba yung mawala ng kasalanan? Pagka ganon, kulto lang yon. Halimbawa, yung mga nagpuprosesyon, kapag Nazareno, para lang ba humawak sa lubid yun? O sa karo o sa ribulto? Kapag ganon, kulto yon. Idolatry yon. Ang kahulugan ng binyag ng ating Panginoon ay isang pangangailangan that I need to reorganize myself to change into a new life. Kaya ito ang pasinaya ng pangangaral ng ating Panginoon. In the mission of Jesus, He is introducing us into a new way of life. At ano yon? Sa binyag ng ating Panginoon, ang Diyos pumaimbulog sa sangkatauhan, kasama doon yung kasalanan ng tao. At sa pamamagitan ng binyag ng ating Panginoong Jesucristo, nanatili siyang matalik ang kaugnayan sa atin, maging sa ating kasalanan. So in the baptism of Jesus, He became intimately related with us. Maging doon sa kasalanan natin. Merong isang pari, dahil sa kanyang pagiging busy, sa Amerika nangyari ito. Ang kanyang nanay ay around 300 miles away. Christmas time. At sabi niya, hindi ko na mabibisita ang aking nanay. Kaya nagpasya siya to go to a flower shop to send a dozen of flowers to his mom. Bago siya pumasok ng flower shop, nakita niya may isang bata doon na umiiyak sa pintuan ng flower shop. At sabi niya, Nene, bakit ka umiiyak? Sabi niya, because I want to buy flowers for my mom. Pero 75 cents lang ang meron ako. Ang isang flower ay $2. Sabi niya, huwag ka nang umiyak. Bibili na lang kita ng flower. Kaya bumili siya ng flowers para sa kanyang nanay at sabi niya doon sa pakidala mo na lang ipakidala mo na lang doon sa address na ito ang flowers na yan. Ikaw na ang bahala. Tapos bigyan mo ako ng isang separate na one flower for this little girl. Nung binigay niya sa bata, ay masaya-masaya ang bata. At palabas na itong paring ito, sabi niya, saan ka ba uuwi? Ihahatid na kita doon. At sabi ng batang ito ay sige po. Pag liko po niyo sa kaliwa, yung unang gate po, doon po ako pupunta. Sabi niya, but that is a cemetery. What are you going to do in the cemetery? Sabi niya, my mom died a couple of
years ago. And I would like to greet her Merry Christmas. I would like to present to her this flower. Ayokong magtapos ang Paskong ito na hindi ko man lang nakasamang personal ang aking nanay. Pagbaba ng bata, yung pare bumalik sa flower shop. At sabi niya doon sa flower shop, akin na yung mga flowers. Magdadrive na lang ako sa aking nanay kahit 300 miles ang layo niya. Because at Christmas time, I would like to be present to him, to her. That is the meaning of baptism of Jesus. Even in our own sinfulness, He wants to be present. So He took the baptism of John the Baptist. Tumayo tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mayang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, kaya din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay, ang buhay na walang hanggan. Amen. Halinang dumalangin sa Amang maawain, sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, ang banal ng Diyos, para sa pangangailangan natin at ang buong sambayanan. Ating itugon, Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Tayo pong lahat, Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating simbahan, upang ang pandaigdig na Kongreso Eukaristiko na kanyang pinamamahalaan ay maisakatuparan ng maayos, dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga propeta na makabagong panahon, upang sila ay isugo at patatagin ng Panginoon sa paghamon sa lahat na isabuhay ang katarungan at kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa masamang espiritu ng pagkakanya-kanya ng mga namumuno at naghahangad na mahalal na siyang sumisira sa ating bansa, upang ito ay kanilang maiwaksi, dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ang ating pagiging binyagan ay maisabuhay at maging bukal na paghahatid ng awa sa lahat, dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panambitan. Para po sa pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Konsolasyon at Pamilya, Ricky and Michelle Dauba, J3 and Raquel Mongcal, Kalalang Family, Benji, Edith, Sarah Jane and Shane Victoria, Melissa Garcia, Pepito and Maria Filomena Silvestre at Pamilya, Romel and Maricel Alday, Reynaldo Fernandez at Pamilya, Rolando Liandicho at Pamilya, Alejandro Bautista at Pamilya, Silver, Margie, Ayet and Ann Galang. Para po sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Rene Encinas, para sa maagang paggaling ni Noel Cabral, para sa ligtas na paglalakbay ng Temblique family,
Dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, bigyan ng aming panambitan. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Platon, Tatiana, Jesusa, Norberto Sr., Elpidio, Gloria, Anita, Ricardo, Father Pedro, Father Benito, Ana, Wenceslao, Maria, Casto, Mercedes at Aurora, dumalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, bigyan ng aming panambitan. Panalangin natin ang ating mga katabi ngayon. Amang maawain, bigyan ng panalangin namin at hinaing sa pamamagitan ng Jesucristo na iyong lubos sa kinalulugdan at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Blessed are you, Lord God of all grace, bread of the very authority of human hands. Which will become for us the bread of life. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin. Sapagkat siyang kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong ipahayag sa Ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan ang pagkikibisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan dahil sa Espiritu sa Kanya ay lumukob
na waring kalapating tagapagtaguyod, itinanghal siyang Mesyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mga isibahang laganap sa buong daigdig, masusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Ama sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghihan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon at nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang po na hintayin ng atas ng mga asirets bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayo magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat, Merry Christmas. Purihin natin ang Panginoon.